وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. لك الحمد كله ولك الشكر كله دائما وأبدا يا خالق السماوات والأرض. اللهم اهدنا وثبتنا في هذا الدين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات في كل مكان، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong araw ay araw ng Biyernes, Jum'ah kung tawagin sa Arabic. Ito ngayon ang pangalawang araw sa bagong taon sa Hijri, sa Islam. Ilang taon tayo ngayon sa Islam? Ha? 1440? 46? 47? Ha? 47. Oh, tigo lang naman ko good. Uy, nag-1447 na ngayon. So, ibig sabihin bro, ngayon, ang bagong taon sa Islam ng Hijri, na kung saan 1447. Tama ba yan? 1447. Yes, 1447. This was the year when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina. Yun ang sinasabing Hijri. Ang Hijri ay ang pagluwas. Oh, same, sawa-sawa, di ba? Paglikas, pagluwas, paglakbay, paglipat ng lugar. Yun ang Hijri. Kaya ang sinasabing Hijri, minsan sinasabi ng mga pantas, yung pag-alis mo, pagtalikod mo, saan? Sa mga bagay na dati mong ginagawa na bawal. Haram. Katulad nyo ngayon na mga karamihan sa inyo ngayon na nandirito ay mga balik Islam. Ibig sabihin nun mga kapatid, naghijra kayo. Umalis kayo sa pagkakristyano tungo doon sa tunay na relihiyon na pagbabalik sa dating dapat na tayo ay nandoon na manatili sa Islam. Dahil lahat ng mga sanggol ay ipinanganak ng mga Muslim. Kullu mauludin yuladu ala fitra. Every child born is a born Muslim, whether you like it or not. This is in accordance to the teachings of the Prophet Muhammad and what the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us. Na walang kasalanan ng bata. Wala tayong minana na kasalanan. Nagkakasala na ang bata pag nandoon na siya sa tamang edad. Pero pag sanggol ka pa, bata ka pa, khaliwali, kulu shay sawi, mafi mushkila. Hindi yan isinusulat kasi wala ka pa sa tamang gulang. Bago natin kunin ang pagpapatuloy noong nakaraang linggo
tungkol sa usapin kay Propeta Zakaria at saka kay ang kanyang anak na si Propeta Yahya alayhi salatu wasalam. Natapos na natin yung simula patungkol doon kay Zakaria. Ngayon tutungo tayo kay Yahya. Pero bago natin kunin, limunasabat hadal am, kailangan siguro malaman natin, magkaroon tayo ng kaalaman, dagdag kaalaman patungkol sa hijrah, patungkol sa paglipat, pagliban, o pag-alis, o pagtalikod, o pagbabagong buhay. Batid niyo ba na si Propeta sallallahu alaihi wasallam noong siya ay namayapa na at nagkaroon ng mga khalifa, pumalit si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu na kung saan nagtagal ng higit kumulang 2 taon lang, mahigit hanggang 3 taon, sabi ng ibang mga patas, ay pumalit na si Omar ibn al-Khattab. Si Omar ibn al-Khattab, dito nagsimula ang tarikh ng hijrah. Kasi si Abu Musa ay nagsulat sa kanya na mayroon siyang kasulatan na libro at sinabi niya, "Ya'tina minka kutuban laysa laha tarikh." Ya Amirul Mu'minin, darating sa iyo ang kasulatan, ang libro na nagawa namin, ipapabalita sa iyo, ngunit ito ay walang petsa. There is no date. Isipin mo, magsusulat ka halimbawa bro, walang petsa. Anong isipin? Tanglaw ng buhay. Kumusta ang tanglaw ng buhay? Anong isipin mo? Nagsulat ka sa 1 taon na walang petsa. Ako na nakareceive. Matahada. Kailan ito? Anong araw? Anong panahon? Baka isinulat to sa kapanahon pa na kupang-kupang. So, kailangan malaman mo yung kasulatan o kailan ginawa. At yung ganun ka-importante ang petsa, mga kapatid. This is how important is the date. Di ba? Yung iba nga sa inyo, hindi pa dumating yung birthday niya. Uy, kailan yung birthday mo? Bakit? Isinta. What is your concern? Bakit kailangan ng birthday? Wala lang kasi parang alam mo na, baka pwede tayo mag-celebrate. Kasi yun ang pagkakaibigan, celebration. Ayaw mo nun? Si-celebrate natin birthday mo. Kapatid, tunghayan, anong nangyari dito? Kasi walang celebration sa birthday. At wala ring celebration sa bagong taon ng mga Muslim. Bakit kaya? Bakit para... Uy, kayo ng mga bagong Muslim ngayon. Bakit parang sa Islam yata ano ba yung killjoy? KJ. Killjoy naman kayo. Wala kayong kasiyahan. Walang celebration. Wala man ang pag-aalaala sa mga ano. Mga kapatid, kasi po, ang buhay natin, Muslim tayo. Ang buhay natin para sa Allah. Ang alituntunin sistema ng buhay natin ay pagsamba. Nakalugod-lugod sa Allah. Binuhay tayo dito sa mundo para sambahin siya. So lahat ng dapat na ginagawa natin ay naaayon, alinsunod sa turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nang sa gayon ay mailagay natin sa tama ang totoong pagkalikas sa atin ng Allah. Hindi ba? Oo, minsan nasusunod natin sarili natin, minsan si Satanas, mga kaibigan natin na mga bad friends, nasusunod natin, pero kahit pa paano mga kapatid, we have to stick on na ano nga ba tayo dito sa mundo. At meron tayong panuntunan. Ang buhay natin pagsamba sa Allah. Kaya dapat lahat ng anong aspeto na buhay natin naaayon sa Islam. So maski gusto mo na mag-celebrate ng birthday mo, gusto mo na makiisa na mayroong pagdiriwang o may mga gagawin sa mga bagong taon na ito, lalo na minsan, sabi dito ng mga pantas, bakit hindi natin, astaghfirullah, hindi mga pantas, mga awam, mga tao na gusto nilang, alam mo yun,
Yung maski wala sa Islam gusto nila, may sarili silang gustong gawin. Bakit hindi natin gawin na, kasi since na ang tungkol sa hijra ay ito yung paglipat ni Propeta Muhammad mula sa Makkah sa Medina, at least naalala natin yun. So bakit hindi tayo magdiriwang? Yan ang tanong. Ngayon, ang sabi dito ni Sheikhul Islam o si Sheikh Salih ibn Uthaymin, pati si Sheikh bin Baz, wala sa tarikh ng Islam o sa kasaysayan ng Islam o sa hadith ni Propeta na nabanggit na kailangan na mayroon tayong pagdiriwang patungkol sa bagong taon. So in other words, hindi na natin dapat tayo ay magbago o mag-celebrate. Kasi nga, ang buhay natin, lahat ng ginagawa natin, dapat pagsamba sa Allah. At ang buhay natin, ang lahat, lalo na pagdating sa pagsamba, tawqifiyah, pagsunod sa ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala nang kukontra, wala nang magko-question. At kung isipin nyo, kung may mga question tayo, doon pa lang natin nalalaman ang hikma, ang wisdom, kung bakit pala yung ginawa ni Propeta, kung bakit ito pala ang batas natin. Ngayon, sabi ni Umar ibn al-Khattab, balikan natin yun. Sabi niya, o nga, walang tarikh, walang petsa. So, anong mangyayari? Ito ang dato. Ito yung sulutan. Ito yung makapangyarihan na isang namumuno. Hindi siya nag-decide ng sarili niya. Nasaan ang mga tao na ahlul uqul? Ang isang dapat na makapangyarihan, mayroon siyang committee na mga advisors. Hindi lahat ng tao tatawagin niya. Dahil hindi lahat ng tao patay-pantay ng pag-iisip. Yung may mga tamang pag-iisip na magandang magbigay ng advice. Sabi niya, hali kayo. Alaikum salam. Wala ngayon tayo na tarikh. Walang petsa. Anong palagay nyo? Saan tayo magsisimula? Sabi ni Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Sabi ng iba, Amirul Mu'minin, arrikh bil ba'th. Magsimula tayo sa tarikh na kung saan doon naganap na naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang pinakamaganda. Magsimula tayo doon. Sabi ni Umar bin Khattab, ano pa ang ibang suggestion? Sabi ng iba, magsimula tayo doon sa paghijra kung saan umalis si Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama si Abu Bakar at ibang mga bilang ng mga Muslim mula sa Makkah patungo ng Madina. At doon tayo magsisimula sa tarikh ng Islam na kasaysayan, ang petsa na isusulat natin. Nag-isip si Umar ibn al-Khattab, hindi basta nagdesisyon yan. Naidagdag ang mga tao na mula sa Yaman. At sabi nila, mayroon ng tarikh, mayroon ng kasaysayan na sinusulat, na ang tarikh niya ay ganito, ganyan. So sabi nila, o Amirul Mu'minin, ang pinakamaganda siguro na gawin mo, ay gumawa rin tayo ng bago. Dahil ikaw ang Amir ngayon sa Islam, so ang gawin mo, magsimula tayo ng kung ano ang hijra. O ano ang magiging batayan natin? Sabi ni Umar, ano ang mga palagay nyo? May nag-ibigay. Isimula natin yung kapanganakan ni Propeta. Maganda yan. Bakit? Kasi simsim sawa-sawa sa mga Kristiyano na siniselebrate nila ang birthday ni Hesus Kristo. Sabi niya, Bro Khattab, isyada. Invalid yan. Kasi wala man nag-celebrate si Propeta Muhammad. Ni ako ngayon, hindi nag-celebrate. Ba't that yan? Invalid yan. Kung kapanganakan ni Propeta Muhammad, hindi yan nakukunin. Sabi ng iba, doon sa kung kailan siya naging propeta. Dapat yung din ang mas maganda. Sabi ni Umar ibn al-Khattab, nasabi na rin, hindi rin. Sabi ng isa na maalam, at doon nag-decide sa Umar, doon sa paghijra ni Propeta Muhammad papunta ng Madina. Sabi ni Propeta at sabi ni Umar ibn al-Khattab, sa lahat ng nasabi nyo, mayroon akong iniisip. At kung saan malapit ay doon sa pinakahuli. Dahil ang hijra na yan ay yan ang mafarakal bainal batil wal haq. Ito yung katotohanan na napahiwalay
at naging maliwanag mula sa katotohanan doon sa mula sa kaligawan, mula sa kamalian doon sa katotohanan at maliwanag. So dito tayo magsisimula sa hijra ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Doon nagsimula mga kapatid sa kapanahunan ni Umar ibn al-Khattab na ipinasulat niya ang hijra ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, sabi ng iba, so saan tayo magsisimula sa mga buwan? Sabi ng iba, doon tayo magsimula sa Ramadan. The first month of hijra ay dapat sa Ramadan. Kasi doon yung kung saan binaba ang Quran. Yung iba sabi, hindi, sa Hajj. Sabi ni Umar ibn al-Khattab, hindi, meron na yan. Nagsisimula ang 12 na 12 buwan na mula sa Allah sa pagkalikha niya dito sa mundo na inna inda rabbika 12 shahran. 12 buwan ang Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Dhul Hijjah, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. After ng Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. 12 buwan. At ito ngayon tayo mga kapatid, 1447 na ngayon, pangalawang araw na ngayon ng hijra. So ano daw ang dapat gawin? Halimbawa, kapatid na Adam, may nagsabi sa iyo, "Oh, brother, Kristiyano kasi ako nabalita ko, ano kayo New Year nyo ngayon." Narinig ko, sabi nila, "Amun Jadid." Happy New Year sa inyo, sa Islam. Ano ang iyong sagot? Si kapatid na Ismail. Thank you. Thank you. Thanks. Oh, sino pa? Thank you daw. Sasagot niya, Happy New Year. Oh, mashallah, thank you. Ayaw mo magsabi rin na Happy New Year too? No. Ayaw. Killjoy ka. Masaya ako na nagsasabi sa iyo na Happy New Year. Ikaw magsasabi lang ng thank you. Bakit ayaw mo ibalik sa akin na Happy New Year too? Tsaka mo sasabihin na wala po sa amin. Very good. Meron pa bang ibang sagot? Anong sagot mo, bro? Ishada. Ishada? Huwag tayong maging extreme masyado. Sapat na yung sabihin na wa anta kadalik at syukran. Ang sabi ni Sheikh Bin Baz at ibang mga fatwa ng mga ulama, huwag tayong magsimula na magsabi na Amun Jadid, Happy New Year sa Islam. No, we don't have to start with that because that was not the teaching of Islam. Pero kung may magsabi sa atin, wa anta kadalik, ikaw din, Happy New Year, o ikaw din. Parang hindi natin in-encourage yun. O di kaya magpasalamat ka lang, okay lang, thank you. Okay na yan, bro. At hindi tayo killjoy. Kasi po, ang Muslim may panuntunan na dapat gawin. Hindi yung ikalulugod mo, hindi yung kalulugod niya, hindi yung ikasisya ng sampayanan, kung ano ang ikakasya sa akin ng aking tagapaglikha. Dahil ang buhay ko ay may panuntunan, may sistema, na ang gusto ko, ano ang gusto ni Propeta Muhammad, na siyang pinag-iwanan niya sa akin, para hindi ako maligaw. Nagkakaintindihan bang taga mga Luzon, Visayas at Mindanao? Saan dito yung taga Luzon? Taas ang kamay. Oh, Masya Allah. Visayas. Hindi nagpapatalo ang mga Visayas. Mindanao. Allahu Akbar. Takbir. So, mga kapatid, pahapyaw lang yan tungkol sa kasaysayan saan nagsimula ang tarikh. Ang kasaysayan ng petsa sa Islam
Saan ito nagsimula? Saan naganap? Sino ang nagsimula? Yun na yun. Yung konting patungkol doon. Dahil siguro, limunasabat hadihil ayam. Ibig sabihin, nababagay na dapat magkaroon tayo ng kaalaman niya. No celebration, walang pagdiriwang. Dahil ang pagdiriwang sa Islam, dalawa lang. Dalawa lang. Yung Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha. Yun lang yun. Ustad, bakit dito sa Saudi Arabia merong National Day, merong meron pang holiday, meron pang ngayong Father's Day, meron ding Mother's Day, meron ding day. Bisag unsa ng mga day na siya. O ako'y labutan na siya. Kaya waman na sa Islam. Bakit sila ginagawa niya? Importante ako, hindi ko ginagawa. Nakikiselebrate din, Ustad. Propesya kasi yan mangyayari sa mga huling panahon na ang mga kamusliman makikigaya na rin. Bakit kung nakigaya sila na ikaw na may takot sa Allah at alam mo kung anong direksyon mo na tama, makikigaya ka na rin, bro? Ha? Hindi, di ba? No. Because ako ay isang Muslim. Ang Islam, pagtalima, pagsuko at pagsunod sa turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, balikan natin ngayon ang tungkol sa kwento tungkol kay, hindi pa tayo nakapagsimula kay Yahya. Ngayon yung araw ng pagsisimula kay Yahya. Sino si Zakaria sa buhay niya? Si Yahya. Ha? Mag-ama silang dalawa. Bismillah. Father and son. Oh, mashallah. Sinong John the Baptist? Sa Biblia, sa mga Kristiyano, siya si John the Baptist. Sa Tagalog, siya si Juan. Si Juan? Si Juan. Siya si Juan. Ano apelido ni Juan? Juan Bautista. Juan Bautista? John the Baptist. Dahil siya nagbaptize. Kaya John the Baptist. Yung Baptist na yan, ginawa ng mga Pilipino, Bautista. Bautismo. Okay. So, ano ngayon ang ugnayan ni Maria kay John Bautista? Magkaano sila? Pinsang buo. Yes, pakinggan nyo, Ishada. Saan kayo pumunta? Tignan nyo. Nakuha natin last week. Review nyo yung video natin. Si Imran, na asawa niya si Hannah. Okay? Tapos, si Imran, namatay na, at si Hannah, ibinubuntis niya si Maria. At nagkaanak na ito si Maria, na hiniling niya sa Allah, ang anak niya ay dapat lalaki at hindi babae, dahil para maglingkod sa Baitul Maqdis dito sa Jerusalem. Pero ibinagkaloob ng Allah sa kanya ay anak na babae. Walaysa dzakaru kamithil untha. O ya Allah, ikaw ang may alam kung anong binigay mo sa akin na anak. Ang hiniling ko sa iyo ay lalaki, pero ang lalaki hindi katulad ng babae. Bakit babae ang binigay mo? Alam ng Allah ang hikmah. Minsan may mga hiniling ka, hindi mo nakukuha, pero iba pala ang binigay siya ng Allah. Bakit kaya? Because blessings in disguise. May hikmah ang Allah kung bakit yun binigay sa iyo. At isipin nyo mga kapatid, walay kahapon ko lang ito na ano. May isa akong kaibigan, isang Arab. Sabi niya sa akin, alam mo, Amrullah, kung alam lang ng tao ang mangyayari sa qadr na tadhana, lahat ng gugustuhin niya, nahihilingin niya, napipiliin niya, ay kung ano ang gusto ng kanyang Panginoon na Allah na hindi niya alam. Halimbawa, humiling ka, ya Allah, bigyan mo ako ng ganito, pero hindi yun ang gusto ng Allah sa'yo. Kasi ang hinihiling mo, yung gusto mo na akala mo, yun ang mabuti sa'yo, magpapasaya sa'yo. Bandang uli, hindi mo alam, yun palang magpaparusa sa buhay mo, yun palang mapapahamak sa buhay mo. Kaya ang ibinigay sa ina yun ng iyong tagapaglika, iba at hindi yung hinihiling mo. At kung alam lang natin kung ano ang
mga mabubuti sa atin, hihilingin natin kung anong lahat ng ipinagkaloob ng Allah sa atin, na maski hindi mo matanggap dahil walang ibibigay ang Allah sa atin, kundi kung anong mabuti. Tapos minsan sasabihin mo pa, Ishada, hindi naman itong hinihiling ko. Ya Allah, hindi ka magpasalamat bro. Na una, pinakamalaking biyaya sa iyo ng Allah, ikaw ay naging Muslim. Wallahi. And I always keep telling myself, Ya Allah, firm my faith to be a Muslim, and I will die as a Muslim, believing the oneness of Allah. Yan ang tanging yaman. Yan ang dapat meron tayo, na dapat hindi mabago. So ngayon, magpinsang buo si Maryam o si Birhing Maria at saka si Juan Bautista. Yan mismo ay sa Quran. So ngayon, ipinanganak si Yahya na magkaano sila ni Isa na si Jesucristo. Ano ngayon sila? Oy, mag-isip-isip, mabuti kayo. Nalilito na kayo. Ano ngayon si Jesucristo at saka si Jesucristo at saka si John Bautista o si Yahya, na itong siyang ikukwento natin. Ano sila ngayon? Magtiyuhin. Hindi sila magpinsan. Ha? Tito ni Isa si Yahya. Yun. Si Yahya na siyang pinsang buo ni Maria ay pamangkin niya ng pinsan si Jesucristo. Pamangkin sa pinsan. Yun, pamangkin sa pinsan. Tanglaw ng buhay. May reklamo? Sabihin mo lang kung nagkamali ang mga kapatid mo sa pagsabi nila kung anong ugnayan nila. Ha? Okay. Mga kapatid, bago natin yung kunin, hindi natin nakuha ng konti yung kay Maria. Lalo na dito sa inyong karamihan ng mga bagong pasok sa Islam. Si Maria o si Maryam, isipin nyo, minsan sinasabi nila, ang mga kababaihan sa Islam, mababa ang tingin ng mga Muslim o ang mga kalalakihan sa mga babae. This is wrong. Walang relihiyon na katulad ng Islam na binigyan ng pagpapahalaga, importansya ang mga kababaihan. Nakatulad sila ng karapatan sa Islam ng kalalakihan. Subhanallah. Hindi ba nyo ito tatanggapin mga sisters na kayo ay hindi inuobligahan na magtrabaho, maghanap buhay para sa pamilya? Hindi ba ito malaking karangalan na ipinagkaloob sa inyo ng Islam? Na ang maghahanap buhay lang ay ang lalaki para padamitin kayo, para alagaan kayo, mahalin kayo, pakainin kayo? Allahu Akbar. Masya Allah. Hindi ba mahalaga ang mga kababaihan sa Islam na mismo ang Quran ay may suratu Maryam tungkol sa babae? Dagdagan mo pa, Ustad. Mayroon pang suratun Nisa, ang kabanata tungkol sa mga kababaihan. Minsan tinanong ko sa sarili ko, bakit may suratun Nisa at walang suratul Rijal? Di ba, bro? Mayroong kabanata sa mga kababaihan, pero walang kabanata sa mga kalalakihan. Bakit kaya? Sagot. Very good, Abdul Rauf. Wala tayong magawa. Yun ang kagustuhan ng Allah. Iko-question mo anong gusto ng Allah na itinalaga. Dahil ang Quran, ang mga kabanata na ito, ay mismo galing ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mula ito sa revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. So yung pagka-arrange nito ay yung mga kabanata na ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Idagdag mo po, Ustad. Meron pa ba? Tungkol sa kababaihan? Meron.
ibinaba ang talata sa Quran o hindi talata? Kabanata, buo. Kabanata, the chapter. Ang Suratul Mujadilah o Mujadala. Ano itong sura na ito? Tungkol kay Khawla, isang babae. Si Khawla na isang babae na asawa niya si Aus, na nagreklamo dahil tumanda na sila, nagtigulang na sila. Sabi ni Aus, siguro nagsawa na kay tigulang na, hindi na sexy si Khawla. Sabi niya, huwag ka tumabi sa akin dahil ikaw ngayon, ang likod mo ay katulad ng likod ng aking ina. Pag sinabi mo yun sa kapanahunan na yun, parang nagsasawa ka na o parang tinalak mo siya, hindi mo siya gusto. Sabi niya, wallahi, sasabihin ko yan kay propeta. Yang sinabi mo na yan. Tatabi si Aus, sabi niya, haram na tumabi ka sa akin. Nagsalita ka ng salita na hindi karapat-dapat sabihin sa isang asawa. Pumunta siya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagreklamo siya, sabi niya, sugo ng Allah, ang asawa ko na si Aus, ito ang sinabi niya. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam gusto niyang ayusin ang ariglo o hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa. Khawla, tigulang na si Aus, tigulang ka na rin. Magpatawad, magbigayan. Sumama ang loob ni Khawla, pupunta at magdarasal sa Kaaba para sumama kasi ang loob niya. Doon sa salita ng kanyang asawa. Tignan ito mga kapatid, salita lang natin sa ating mga asawa. Na minsan, sige tayo magsalita na sasaktan pala natin sila. Noon, tapos pagtalikod pa lang niya, bumaba na mismo ang talata sa Quran. Sa Suratul Mujadala. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Narinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hiling o reklamo o dahing ng isang babae na si Khawla sa iyo Muhammad, ang patungkol sa reklamo niya sa kanyang asawa. Allahu Akbar. Bumaba ang talata patungkol lang dito kay Khawla. Yes, ganun kahalaga ang mga kababaihan sa Islam. Kaya mga kapatid, anyway, wag na natin yan puntahan. May iba na naman tayo. Punta tayo kay Maria. So, ang pananaw ng Islam kay Maria ay katulad ng pananaw ng mga Kristiyano na Birhing Maria. Walang pagkaiba doon. Doon lang tayo nagkaiba, pare Damaso at pare San Sebastian. Sino pang pare na gusto mo nasabihin? Si Padre Gomez. Oh, si Zamora. Oh, mashallah. You remind me of Nolimi Tangere. Na hindi tayo nagkakasundo sa sinasabi nyo na si Maria ay ina ng Diyos. Na nagkaanak siya ng anak ng Diyos. Diyan tayo magkakalaban. At hindi namin yan tatanggapin. Dahil siya ay isang babae na ipinanganak ng mula sa isang alim, sheikh na si Imran, na ang kanyang ina na si Hanna na nanalangin sa Allah, na dininig ng Allah ang kanyang panalangin, kaya ibinyaya sa kanya ay itong si Maria. Ano ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa Suratul Maryam? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabazat min ahliha makanan syarqiyya. Tandaan niyo mga kapatid, si Maria, nung bata pa yan, nakuha natin last week, mayroon siyang lugar na mihrab, na dalanginan, na laging pumupuri, lumuluwalhati sa Allah. Tignan mo yun. Ipinanganak na gusto ng kanyang ina na isang lalaki, pero isang babae ang lumabas na kung bakit pala ay hindi pangkaraniwan dahil may plano ang Allah tungkol dito sa babaeng ito. Dahil kung lalaki ang ibinigay ko sa iyo, Hanna, hindi may papanganak si Jesucristo na bilang propeta.
So dapat lang talaga babae ang may panganak, ang maibigay ko na biyaya sa iyo na ito si Maria. At si Maria laging pumupunta sa mihrab na nagdarasal, pumupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, maka-Diyos, malapitin sa Allah, ayaw makipag-usap sa kahit sino. Ang oras niya buong araw, gabi, ginugugol sa papuri, paluwalhati at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumarating ang mga prutas, ang mga pagkain na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakakamangha. Prutas sa araw ng tagsibol o buwan ng taglamig, ang lumalabas ng mga prutas ay ang mga prutas sa tag-init. At ang mga prutas na pagkain sa tag-init ay lumalabas sa kabuwanan ng taglamig. So, nagmamamangka si Zakaria. Banggitin sa kanila, O Muhammad, ang kasaysayan ni Maria nang siya ay lumisan mula sa kanyang pamilya. Saan pumunta? Sa isang pook na dakong bahagi ng silangan. Nga naman, Ustad, ano siya iyang kinabuhi dito? Bakit siya pumunta doon? Palagay niyo. Bro, kumusta ikaw? Bakit parang tinititigan mo ako ng masama? Ngayon lang naman tayo nagkita, bro. Meron ba akong kasalanan sa iyo, bro? Yung sinasabi ko, makinig ka lang. Ha? Hindi tayo magkaaway, bro. Let there be peace on earth. Jazakallah khairan. Bro, gabayan ka ng Allah. Natutuwa ako sa inyo ng mga bagong pasok sa Islam ngayon. Masya Allah. Masya Allah. Napunta siya doon dahil ito ay hikmah ng Allah. Guide from the one who created her. Dahil yun nga, gusto niyang laging nagmumuni-muni. Nung napunta siya doon, فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Ya Allah, may plano ka pala kay Maria. At si Allah ang lumikas sa iyo at sa akin, may plano siya sa bawat isa sa inyo, bro. Hindi pabayaan Allah na nagplano siya sa isang propeta, sa isang tao, at wala siyang plano sa iyo na isang tao lang na hindi kilala o ano, pero mayroon din plano ang Allah dahil siya ang lumikas sa atin na mahal niya ang kanyang mga nilikha, lalo na ang tunay na masunurin sa kanya. At pagkaraan, siya ay naglagay ng isang tabing mula sa kanila upang siya ay mapag-isa. Kaya kami ay nagpadala sa kanya ng aming ruh, banal na espiritu. Sino ito? Si Jibril, Anghel Jibril. At ito ay nagpakilala sa kanya na isang ganap na lalaki. Sino? Si Anghel Jibril. Kung tawagin siya, si Namus, na dumarating siya sa mga nauna pang mga propeta. At nagkatawang tao si Jibril, na di pangkaraniwan na tao. At si Maria kasi, siya ay babae na mainhin. Ano pa yung mainhin sa Tagalog? Mayumi. Matahimik, di malumanay, di makabasag pinggan. Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Allahu Akbar. Tignan nyo ang isang babae na may takot sa Allah. Napakaganda ng lalaki na lumapit sa kanya. Hindi siya nabighani. Nagkaroon siya ng hiya at takot. At kailanman hindi nakaramdam ng anumang nararamdaman ng babae sa lalaki. Siya, Maria, ay nagsabi, katotohanan ako ay humihingi ng paglingap at sa
paglingap o proteksyon sa pinakamahabagin na aking tagapaglikha laban sa iyo, ikaw na nandirito na nakita ko, kung ikaw nga ba ay tunay na ikaw ay may takot sa Kanya. Allahu Akbar. Isang babae na magpapasabi sa iyo na kung may intensyon ka na masama, kung may takot ka sa Allah, ngayon palang binabalaan na kita at nagpapakukup ako sa Kanya. Ano ang sabi ng anghel na ito na nagkatawang tao? Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Ay, ito pala ang hiling ni Hana na lalaki na magiging anak niya ay magiging apo pala niya. Nakuha niyo? Apo, itong si Isa, na siya ang magiging propeta, na sobra pa na maglilingkod na anong gusto niyang paglingkuran ng Islam. Dahil isang propeta na maglilingkod sa sambayanan ng mga kamusliman sa huling panahon na darating. Oo, hindi siya nagtagumpay noon nung siya ay naging propeta dahil siya ay pinaslang ng mga Hudyo at pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala at inakyat siya sa langit. At pinarotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng anghel, ako ay isang sugo ng iyong Panginoon na napag-utusan upang igawad sa iyo ang magandang balita na isang pinagkakapuring anak na lalaki. Sipin mo yun? Ibinalita na sa kanya na bibigyan siya ng anak. Ma'am. Sino pa ba yun? Si Ma'am Rivera. Teacher. At si Ma'am Eva Javier. Sana po nandito pa kayo, nagtuturo kayo dyan sa UE. Naging teacher ko to sa sociology. Nakipagdebate ako sa kanya, nakipagtalo ako sa kanya, wala akong kaalam-alam sa Islam, pero tungkol kay Maria. Sabi ko, siya ay ina ni Jesucristo at hindi siya ina ng Diyos. Nakipagtalo hanggat sabi niya sa akin, huwag ka na pumasok sa subject ko, ipapasado na kita, huwag ka lang makipagdebate sa akin. Itong na po ngayon ang tamang panahon na marinig nyo ang katotohanan tungkol kay Maria. Paniwalaan nyo o hindi, importante na iparating namin sa inyo ang katotohanan. Sabi niya ni Maria, qalat, anna yakunu li gulamu walam yamsasni bashar. Ako, sabi niya, magkakaroon ng anak na nikan kahit sinong lalaki, wala akong nakakausap. Walang nakagalaw sa akin. Alam niya ang sarili niya. Alam niya kung gaano siya katakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Allahu Akbar. Tignan nito mga kapatid. Wa kana amran maqdiya. Ang ibig sabihin nun, ito maganda to eh. Minsan pag may nangyayari ng mga tagahana, sinasagot ko to. Wa kana amran maqdiya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ito ang pag-uutos ng Allah, ito ang gusto ng Allah, ito ang batas ng Allah, mangyayari at mangyayari. Siya ang anghel na nagsabi, ganyan at ito ang mangyayari, ang iyong Panginoon ay nagsabi at ito ay sadyang madali para sa Kanya, sa akin, sabi ng Allah, at siya ay aming gagawin bilang palatandaan para sa sangkatauhan. Sino? Si Jesucristo. Palatandaan siya. Hindi siya sinabi ng Diyos, ng Allah na siya ay anak ko. O Diyos! Astaghfirullah. Kikilalanin mo ang Diyos mo na sinasabi mong siya ay tao at natulog at kumain at nanggaling sa tao na mas makapangyarihan ng kanyang ina dahil kung siya ay Diyos o anak ng Diyos, pwede man patayin nun ng nanay niya. Pinako pa siya sa krus, hindi niya naipagtanggol ang sarili niya.
Diyos ba yun? Tapos tawagin mo, Diyos ko, Hesus Kristo, tulungan mo ako, Papa Jesus. Siguro kung makalabas lang Diyos sa pagtali niya, sisipain nga niya, hindi ko nga matanggol sarili ko, hingi ka ng hingi sa akin. Sada. Auzubillah. Napakadali ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya. Nangyari, ipinabalita sa kanya, nagbuntis na siya, nagsisimula na ng bubuntis. Nahihiya na siya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Ano na ang mangyayari? Ano nang ibabalita ko sa pamilya ko? Nakilala ang pamilya ni Imran at si Hanna na mga mabubuting tao at maganda ang puri. Lumayo siya na nagpakalayo hanggat naghirap dahil sa kanyang dinadala. Pero ganun pa man, hindi pinapabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang silmang mga mahal niya. Pinapabalita at binabantayan pa rin. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Allahu Akbar. At ang sakit na dala ng isang babae na nagbubuntis, walang nakagalaw sa kanya, napunta sa isang lugar, lalong nagpakalayo ng kanyang ipapanganak at naghahatid sa kanya ng isang at ang sakit na dala ng kanyang panganganak ay naghatid sa kanya sa isang puno. Masya Allah. Look at this. May plano ang Allah. Maria, napunta ka dyan, pero saan ka mapunta? Dito sa may malapit sa puno. Anong puno? Puno ng datiles. Habang nanganganak dyan, malapit dyan, sana ako, sabi niya, ay namatay na bago pa man dumating ang pangyayaring ito at ako ay nabaon sa limot. Ito, meron akong tanong dito. Pwede ba tayo na magsabi na sana ako ay mamatay na lang? Sa katulad na sabi niya. Sabi niya, di ba? Ang sabi niya rito, sana ako na lang ay namatay. Sana ako ay namatay. Na bago pa man ako maging ganito, na ibabalita sa akin na magiging buntis ako, na walang nangyari sa akin. Sobrang sakit, Ustad. At sana na lang ako ay nailibing sa limot. Ano yun, Sheikh? Sobrang sakit, kaya siya nasaan niya yun. Delirium ba? Delirium. Minsan ba, bakit kami sobrang sakit na sa kapatay na Sandali ito, alam mo, Sheikh Ali Janaban, itong maganda dito sa mga estudyante nyo dito iba-ibang mga kuro-kuro. Pinag-usapan natin pagbubuntis, sinasabi nilang ngipin na sumasakit ngayon. Ano ang ugnayan doon? Pero teka lang, kunin natin yung sakit. Oo. Pag may alam nyo ba, minsan yung mga tao na may sakit na matanda na at hindi na makayana at sobrang sakit na, minsan nakakapagsabi, sana mamatay na ako. Di ba? Sa sitwasyon ni Naya, ay hiyaan naman yan sa kanya. Masya Allah, tabarakallah. Ito ang malapit. Dahil sa kanyang puri, dahil sa kanyang ugnayan sa Allah, nakilala siya na may takot sa Allah, bata pa lamang. Bakit itong nangyari sa akin, aking Panginoon? Ano na lang ang mukha na ilalabas ko sa mga tao? Tao siya, nadidepress, nangihina, nakakapagsabi. Pero ang sabi dito ng mga pantas, yun, dahil sa emosyon ng isang babae. At kaya din sabi ni Propeta na bawal sa atin na humiling na sana mamatay na lang ako. Ang sabihin na lang natin, Ya Allah, kung ang alam mo na ikaw ang aking tagapaglikha, mabuti ang buhay ko para humaba pa, pahabain ito sa paggawa ng kabutihan. Pero kung alam mo na ang buhay ko ay lalong hahaba sa kasamaan at hindi kalugod-lugod sa iyo, sana mamatay na ako. Kasi magiging salot sa lipunan ako. So yun ang nahiling niya. At binigyan siya ng, ano ba to? Yung relief. Lunas. Lunas, yung ginhawa.
Dumating na naman ang anghel. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbiki tahtaki sariya. Allahu Akbar. At kaya siya, si Maria, ay tinawag niya mula sa ibaba ng kanyang paanan na nagsabi, huwag kang malungkot. Sa katunayan, ang iyong Panginoon ay gumawa ng isang umaagos na bukal na tubig sa hangganang ibaba ng iyong paanan. Mga kapatid, sa ibang mga mufassir, nung binasa ko to, ang sanggulang nagsalita nung may panganak na si Jesucristo. At hindi nakakapagtaka. Ito, makukuha natin yung pagsalita rito ni Jesucristo. Doon pa lang daw, nung naipanganak na niya, tapos nagsabi ang sanggol, huwag kang malungkot. Huwag kang malumbay. Huwag kang matakot. Ito, ipinanganak mo, at ito dito sa dakong datilis sa iyong paanan. Kaya, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Walang sumusuporta, walang kasama, walang magpapaanak sa kanya. So, isipin mo, you are alone in a place where no one is in there. You are alone. Tapos manganganak ka pa, nararamdaman mo pa yung sakit, tapos nararamdaman pa yung stress, yung depression, at yung kahiyan, nagugutom ka na rin. Pero nagsalita isang sanggol at dumating pa ang anghel at sinabi sa iyo, "Wahuzzi ilayki bijid'in nakla." At yugyugin mo ang puno ng datilis na nasa iyong harapan. Ihuhulog nito sa iyo ang mga hinog na sariwang bungang prutas ng datilis. Masya Allah, tabarakallah. Taglaw ng buhay. May tanong ako sa iyo. Bakit niya yuyugyugin ang puno ng kahoy? Alam mo, yung mga puno ng datilis, yan, paglabas mayroon ng punong datilis dyan. Bro, yugyugin mo nga kung mayuyugyug mo yan. Straight yan eh. Parang nakasimento na hindi mayugyug. Hindi magalaw. Hindi katulad ng santol, apple, o yung mga alatiris, o yung mga prutas na mahina lang. Pero yan ang yugyugin mo. Bisag duha mo, tulo. Ambot kung makuan siya. Dili lagi siya mag-move. Palagay mo. Oh, mashallah. Hikma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maganda dito ang sinabi dito ng mga pantas. Ang Islam, mga kapatid, relihiyon na gawa. Kilos. Kasi, bakit pa niya yuyugyugin yun? Kapapanganak lang niya. Babae pa siya. Depressed na siya. Nangihina pa siya. Hindi ba pwede, ya Allah, na nung siya ay maliit pa, na dumarating ang mga prutas nung nandoon siya sa mihrab, na nagtataka si Zakaria, na, "Anna laki hada ya Maryamu?" "Oh Maryam, sa'yo ba ito? Ito mga pagkain na dumarating sa'yo na hindi ako nagbibigay sa'yo?" Qalat, "Huwa min indillah." Ito ay galing sa Allah. Hindi ba pwede rin mangyari na bigla na lang darating dyan ng mga prutas o pagkain? Pero bakit sinabi na yugyugin? Dahil ang Islam po ay relihiyon na kilos at gawa. Hanapin mo ang mga biyaya ng Allah sa kalupaan. Pagkatapos na ikaw ay nagdarasal, magtatrabaho ka, huwag ka maging wantamad. Naniwala ka sa Allah, magdasal ka, punta ka sa masjid, mag-ayuno ka, mag-hajj ka, kikilos ka, bro. Huwag yung mga tao na nagtuturo sa iyo na paniwalaan mo lang si Jesucristo, ikaw ay maliligtas ka na. Oo, maniniwala ka sa Allah, maliligtas ka na, pero may kilos, may kondisyon, may gawa. Ito nga babae na nahihirapan, pinayugyug. Bumaba at ganon. Fakuli washrabi wa karri 'ayna fa imma tariyanna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Subhanallah.
Pagkatapos ay kumain ka mula sa sariwang tamar na mga prutas na ito na datilis at uminom ka mula sa tubig at magalak ka sa iyong sarili dahil sa iyong bagong silang na sanggol. At kapag may nakatagpo ka na sinumang tao na nagtatanong hingil sa sanggol na bata na yan, sabihin mo katiyakan, ipinangako ko sa aking sarili na ako ay hindi magsasalita. Naman nagpanata ako sa tunay na mahabagi ng aking tagapaglikha, Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi ako magsasalita. At ito nga ang dumating ang pagsubok. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. Dahil siyempre, saan siya pupunta? Babalik sa pamilya niya. Haharapin niya ang hamon. Ang totoo na naganap at ano ang mangyayari na ito ay gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na magkakaanak siya ng isang propeta na walang ama. At hindi anak ng Diyos. Fa'atat bihi qawma. At si Maria ay nagtungo sa kanyang sambayanan. Nadala-dala niya ang sanggol mula sa lugar ng kanyang pinagmulan. At noong siya ay kanilang nakita, ganoong kalagayan kanilang sinabi sa kamangha-mangha, O Maryam, katiyakang nagdala ka ng isang kasindak-sindak na pangyayari. Sa mga marano, pag nangyari yan, pugot ulo, patay. Yung ibang maranaw na walang kaalaman sa Islam, na hindi turo yun ng Islam, napatayin mo ang babae dahil nabuntis o sumama sa Kristiyano o sumama sa kahit sino. Kahihiyan ng pamilya, ipapatay mo kahihiyan ng pamilya at hindi para sa Allah dahil sa dangal mo. Anong pananampalataya ito? Maratabat mo na wala sa Islam. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin, ang mga balaian natin, ang buong angkan natin, kahihiyan, patayin na yan. Maski nagsasabi ang ina, nagsasabi ang huwag niyo patayin, pinatay na agad. May batas ang Islam, bro. Quran, Sunnah ang mananatili at hindi ang maratabat mo at hindi ang gusto mo. Ang iba sa atin kasi ang pinapairal niya yung pride. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Wallahi. O kapatid na babae ng mabuting tao na si Harun, kailanman ang iyong ama ay hindi naging masamang tao na gumagawa ng kahalayan at gayon din ang iyong ina na hindi masamang babae na nakiapid. Hindi siya Magdalena. Sorry kung may babae na pangalan niya si Magdalena. Hindi ka ang tinutukoy ko. Fa'asharat ilay. Tignan nyo ang babaeng ito. Di ba hindi nagsasalita? Dahil nangako siya sa Allah. Sinabihan ng Allah na huwag ka magsalita. Sabihin mo lang itong batang ito. Ano? Paano? Fa'asharat ilayhi. Fa'asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Pagkatapos ay itinuro niya ang bagong sanggol na si Jesucristo na at isa siya upang siya ay kanilang tanungin at pagsalitain at kanilang sinabi ng may pagkamangha at hindi pagsang-ayon, paano kami makikipag-usap sa isang sanggol na nasa kuna duyan at sumususo pa lamang bariyang. Niloloko mo ba kami? Paano namin kakausapin ng isang sanggol na nasa duyan? Nagsalita ang sanggol. Qala inni abdullah
آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Ya Allah, nagsalitang isang sanggol, si Jesucristo na itinituring ng iba na Diyos o anak ng Diyos. Sabi niya, ako ay isang alipin. Allahu Akbar. Alipin. Qala inni Abdullah. Ako ay isang alipin. Atani al-kitab. Binigyan ako ng kasulatan ng Allah, ang aking Diyos, ang lumikha sa akin. Ito ang Injil. Wa atani al-kitab. Wa ja'alani nabiyya. Ako ay ginawa at itinuring na itinalaga bilang isang propeta. Bilang propeta sa mga angkan ni Israel. At ang mga Hudyo na nagsasalita ng lahat kalapastangan laban sa Allah. Tandaan ninyo mga kapatid, bakit ipinanganak si Jesucristo? Linaja'alahu ayatan wa rahmatan minna. Para gawin siya tanda ng aming pagkalika bilang ako ang Diyos, kami ang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At yang sanggol na yan ang magbibigay gabay sa inyo kung sinong susunod sa Kanya at maniniwala sa Kanya. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Binigyan ako ng Allah ng kitab, ako ay isang propeta. At pinagsabihan, pinag-utusan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago pa yan, waja'alani mubarak. Ano yung sabi dito sa mubarak? At ginawa niya akong mapagpala at kapaki-pakinabang kahit saan man ako naroroon. Bakit maging mapagpala at pakipakinabang si Jesucristo? Kasi nabubuhay niya ang buhay. Nabubuhay niya ang buhay? Tama ba yan? Nabubuhay niya ang patay. Ha? Yung pagmamasahaj nito ni tanglaw ng buhay, wala sa nagagawa ng yung may sakit, yung may ketong, yung bulag, yung patay, nabubuhay niya. Hindi ito pala tandaan na dahil siya ay Diyos para gawin mong Diyos. Ha? Tanda ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alani mubarakan, mapagpala ako at mapakipakinabang sa kahit saan, at ako ay saan man ako maroon, at inutusan ako ng aking tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na pangalagaan at magsasagawa ng sala, ang pagpapatira pa. Mga bagong pasok sa Islam, pag kayo hindi nagdarasal ng 5 beses isang araw, walang silbi ang pagmumuslim ninyo. Dahil ang ugnayan natin sa Allah ay ang salah. Ang pagkaiba ng Muslim sa hindi Muslim ay ang salah, ang pagpapatira pa. Ganito kahalaga ang pagpapatira pa. Tignan mo, isang sanggol pinag-utusan na at nagsabi na pag lumaki na siya, of course magdarasal na siya, at obligadong gumawa ng kawang gawa habang ako ay nabubuhay. Itong Islam. Mayroon tayong zakah, tulong sa kapwa-tao at pagbibigay. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. At ginawa niya akong mabuti at masunurin sa aking ina. At hindi niya ako ginawang mapagmataas na masama na hindi sumusunod sa aking Rabb, sa aking tagapaglikha. Ikaw na Kristiyano na nanonood ngayon, aywan ko, sino ba yung Kristiyano na una ngayon ay Muslim na nagsabi, Ustad, sa Biblia, may mga berso doon na nagsasabi na si Jesucristo ay naging masama siya sa kanyang ina. Sinuway niya, nagsasalita siya, walang respeto, sinasabi niya, oy babae, nanay mo, sasabihin mo, oy babae, wala bang pangalan ng nanay mo? Sasabihin mo sa kanya, oy babae. Sa kasalan pa. Ha? Sa kasalan pa.
Sa kasalan. Kasalan sa Kanaa. Oh. Doon niya sinabi. Doon niya sinabi. Nasabi niya, uy babae. Allahu Akbar. Wallahi mga kapatid, gumising tayo ng katotohanan. Ang Islam ang totoong relihiyon. Ma'am Eva Javier, Islam po ang totoong relihiyon. Salamat po at ako ay naging pasado sa inyo. Maski hindi ako pumasok sa inyo. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Hindi niya ako ginawa na masama sa aking magulang at ako ay maging masunurin sa kanya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Subhanallah. At ang kapayapaan at kaligtasan ay sumaakin mula sa Allah sa araw na ako ay ipinanganak at sa araw na ako ay mamamatay at sa araw na ako ay mabubuhay muli sa araw ng muling pagkabuhay. Sino yon mga kapatid? At sino ang nagsabi? Si Jesucristo, si Isa. Na pinrotektahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit siya gusto paslagin ng mga Hudyo? Dahil siya ay anak ng Diyos? Dahil siya ay bulaang propeta? Ano pa? Dahil siya ay banta sa pamumuno niya na magiging siya ay mawawalan ng posisyon o hindi magkakaroon ng kapangyarihan ng mga Hudyo, at ito ay, ano ba tawag doon? Threat. Sa Tagalog, ito ay banta sa amin. Yang mga yan ay kasama lang yan sa dahilan na kung bakit siya papaslangin. Dahil sa katotohanan ng mga Hudyo, mula noon hanggang ngayon, simsim sawa-sawa, hindi pa rin nagbabago ang kanilang paninindigan na gusto nila paslangin, gusto nila puksain, gusto nila kitilin ang sino mang kumakalaban sa kanila, ang sino mang hindi nila gusto nila mapunas, mawala dito sa mundo. Hanggang sa bago magunaw ang mundo, mangyayari at mangyayari yan. Sino mga Hudyo? Yung kumakalaban sa Islam. Hindi naman lahat. In fairness. Itong alitan ngayon na nangyari sa Iran at saka sa Israel, wag naman tayo mag-judgmental na lahat na masama ang Iran. Hindi. Ang masama sa Iran ay yung mga pumapatay sa mga kamusliman na mga ahlusuna wal jamaa. Ang masasama sa kanila sa mga Shia, yung nagsasabi ng masama ang patungkol sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang Quran ay nabago at may kulang, at kung sino ang gustong mamatay ang mga kamusliman. Yun ang mga masasama sa kanila. Yun ang dapat natin pwede tayong lumaban sa kanila. Ganun din sa mga Hudyo, hindi lahat sila masama. Kung sino yung mga kumakalaban sa mga Muslim at sa Islam. Kasi may mga Hudyo na mga sila ay mahal nila ang mga Muslim. Hindi lahat. Ngayon, anong nangyari? Si Yahya, insyaallah, itutuloy natin yan sa next week. Dahil oras na natin na tayo ay magpapaalam muli. Ha? Mga kapatid sa Balik Islam. Maikli lang naman yun eh. Kay Juan, kay Yahya. Pagkatapos pupunta na tayo kay Isa, na anak ni Maria. Pagkatapos ay kay Propeta Muhammad. Allahu Akbar, ya Adam. Maraming salamat bro. Natapos na natin sa wakas ang libro na ito. At kung ako'y mamamatay, insyaallah nandyan lang yan sa YouTube. Ya Allah, saksi ka na nakwento ko ang mga kwento ng mga propeta. Nagbigay aral sa puso't isipan namin. Sadaqatun jariyah. Isipin nyo, dito ko lang pala ikukwento ang buod ng lahat ng mga propeta mula kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad. Dito lang sa second industrial. Allahu Akbar. Takbir! Mga kapatid sa Islam, mga bagong pasok sa Islam, kalugdan nawa kayo ng Allah. Patawarin kayo ng Allah sa inyong mga kasalanan. Gabayan ng Allah ang mga mahal nyo sa buhay, sa katulad ng paggabay sa inyo ng ating tagapaglikha. Lipunin tayo ng Allah sa kanyang paraiso sa katulad ng ating pagtitipon ngayon. Allahumma amin. Kasama pati ang ating mga taga-subaybay at nanunood at manunood pa lang sa ating mga videos ng ating mga ngaral sa Islam na mga kapatirang, mga sheikh, mga ustad. Patawarin nawa tayo ng Allah, bigyan ng habag, pagpapala
at ibigay sa atin anong mabuti sa atin dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.